Samahan niyo kami dito sa bago naming nasubukan na kainan at tambayan dito sa Bulacan. Aesthetic and Bali-inspired theme ang place at sa halagang 105 pesos, busog ka na kaya babalik-balikan mo talaga. Ano, G ka ba? What's up guys, this is Dos back at it again for another food trip series. So for today's Chibugan, pupunta tayo sa San Rafael, Bulacan, rain or shine. So yung pupuntahan natin is 2 hours away from Manila. And this is our first time na bumiyahe pa north, which is pa Bulacan. So medyo nabigla kami. Bukod sa maulan, medyo nabigla kami sa daan. Kasi sobrang lubakan sa Bulacan. Anyway, tuwa ako sa mga nadaanan namin dito kasi was-was ang papi ninyo. Oh God, please, no! No! Mga makakasabay man kami, todo din yung harurot nila so hindi ka talaga mai-stuck sa isang place dito. Yun pa nga kahit 2 hours lang yung biyahe dahil sa sobrang lubak ng mga dinaanan namin, nag-stop over pa kami tapos nung nagpunas pa nga kami ng mukha namin, sobrang daming alikabo. Sobrang nakaka-ignorante yung ganon kasi nasanay kami sa east. Laging sa Rizal, diba, yung rides namin. So, hindi namin kasi naranasan yung ganun ka-alikabok na daan. So, yun, wala lang. Share ko lang. Tsaka talagang makakailang stopover din kami dahil maulan talaga. Tapos, alam ko na kung sagot sa ulan. Magsuot ka ng kapote, titigil ang ulan. So yun nga, napapadami na yung kwento ko, pero dito sa video na to, malapit na tayo dun sa masusukal na daan, papunta sa Balubaran, Capian Street, kung saan located yung restaurant na kakainan natin. And ayun, finally, pagkatapos ng ilang alob sa lubak, nakarating na tayo dito sa The Spot Cafe Bar. Pagdating pa nga lang namin, may nag-assist na agad sa amin sa parking. Ito si tatay, thank you sa'yo, dahil medyo maputik at madulas yung daan. Tinulungan niya ako mag-park. Well, ito namang partner ko, pasalabas pa lang, nag-video na. So yun, pasok na nga tayo, hindi pa ako nakapagtanggal ng helmet dahil itong passenger princess na kasama ko nagmamadali at gutom na daw siya. Pasalamat talaga siya, pinu-full tank niya ako so hindi pwedeng awayin. So ito yung pagpasok natin, makikita na agad natin kung gaano ka-aesthetic and gaano katotoong chismis na Bali-inspired na itong kainan at tambayan na ito. Ang operating hours nga pala nila tuwing Monday, Thursday, Friday is 12 p.m. to 12 a.m. At kapag Friday, Saturday, 12 p.m. to 1 a.m. Hulaan nyo na lang kung anong araw sila sarado. What? Nakakatuwa din kasi bukod sa Bali-inspired team sila, parang ka rin nasa LU. Doon sana kami pupwesto sa may tent style na spot kaso di pinagamit kasi nga umuulan and bababasa daw kami. Mag-iikot na din sana kami ito kaso pagod at gutom na din kami so inuna namin umorder at kumain. So tara, dahil Chibu over everything nga, inuna namin umorder and hindi niya namin na-videoan yung menu and kung paano yun sinerve sa amin. Anyway, dahil puro na lang tayo, konti lang din naman in-order namin. Yung saktong mabubusob lang kami. Alin nag-order kami ng pork spicy adobo, pansit canton na mayroong lechong kawali sa ibabaw, pork barbecue, at yung mga inamin nga namin na cucumber lemonade, char, at mango shake. Pinaka naging struggle lang namin dito is yung mga langaw. Pansin nyo, binalik ng partner ko yung takip na mistro niya. Dahil nakikisip-sip yung langaw sa kanya, so pinagdamutan niya pa. Sila na lang magkamuka. Pero other than that, all goods naman sa place na to may sakit and provided ang daming electric fan. Although open area naman sila. Simulan na nga natin mag-rate ng mga kinain namin. Umpisahan natin dito sa pansit canton na may lechong kawali sa ibabaw. Oh my God! 10 out of 10 pa din kahit may lalangaw. Hindi lang namin to naubos kasi hindi mahilig sa ganito yung partner ko. Pero ako talaga yung pinaka-tsumibog nito dahil ito yung choice ko. Tinake out namin to pero yan dahil kaya ko nga siyang lutuin, 10 out of 10 to sa akin. All goods naman masarap. Pati langaw nasarapan. What? Naman yung spicy pork adobo na walang kapantay. 1,000 over 10 to kasi alam mo yun na master mo na yung pagluluto ng adobo. Na maangha, matamis kahit anong luto ng adobo pero ito high ba yung adobo nila dito talagang sobrang lantakan namin to.
Kaya ayun, isa to sa mga babalikan kong dish dito. So moving forward, doon naman tayo sa barbecue, pork barbecue. 100/10 to sa akin kasi sobrang na-marinate nila. So tuwang-tuwa ko. Ang sarap pa nung suka, be. So ayun lang, punta naman tayo dito sa mga inumin namin. Yung inumin ko is cucumber lemonade. Ay, pipino yan. Feeling mo pag ininom mo yan, healthy living ka. Kasi parang pure na pure siya. So 1,000/10 to sa amin dahil bumili pa ulit kami nito bago umuwi. And last yung mango shake dahil may kahati daw siyang langaw. So para sa kanya, 10/10 lang daw to. So yun, after nga namin kumibog, ikot na tayo dito sa place. Ito yung napili naming spot. Yung covered all press ko, mas okay to kung malaki ang grupo kayo. Friends and family. Ewan ko ba dito kami pumwesto. Anyway, ito na nga. May stage pa sila dito dahil may nagpe-perform daw dito ang band sa gabi and every weekend yata. And dito naman banda katabi ng stage is yung cashier nila na parang pang-elyo nga kanina. Ang dami pa talagang option ng spaces dito na pwede nyong pwestuhan and lahat may sakit, lahat may electric fan, and may mga cushion pillows. Pero dahil dumadami na nga yung tao, hindi na naman masyadong na-videohan. Ito pala yung isa sa mga parang private na pwesto dito. Perfect siya sa intimate family gatherings at bigger group of friends. Same aesthetic theme, bigger chairs, bigger tables, and feeling at home ka talaga dito dahil nga sa mga throw pillow and sa socket and electric fan. Nakapag-picture kami sa tent-style spot pero hindi rin nagtaga. Dahil lumadami na nga yung tao, malis na rin kami kaagad dun and yun. Nagpa-bill out na din kagad kami. Ito yung sa pang spot na hindi ko alam kung pwedeng kainan malapit sa stage. And ayan, nagpapabill out na ako niyan. Ito yung cashier nila. Sobrang maganda din, no? Yung cashier talaga yung favorite spot ko dito. And ito pa yung ibang pwesto dito na good for friends, hang out, or for working if malapit kayo dito. Hindi na namin masyadong na-videoan dahil may mga nag-occupy na nga. So yun lang, pauwi na kami. And the quick takeaway, kung pupunta kayo dito, sana marami kayo nakakotse. And sana yung gabi na para mas ma-appreciate niya ang mga design sa dingding, hindi mga pailaw pa nila mga chandelier. Masaya din sana magmotor pero dahil masusukal na hindaan na dadaanan niya, mas maganda ko nakakotse kayo para mas komportable. And that's it. Always ride safe. Thank you for watching. Our vlog is open for improvement. So if you have any suggestions, comment dyan lang sa baba. And don't forget to subscribe, like, share if you find this informative. This is Dos. Thank you so much. Bye-bye.